Okay mga kabutinding, may bagong project na naman tayo. Itong project na ito mga kabutinding, electric kettle na binigay sa akin ng customer. Sabi sa akin ng customer, pina-check up na daw niya sa mga ibang gumagawa. Ang sabi daw ng gumagawa, sira na daw yung filament. Kaya sabi ng customer, sa akin na lang daw. Ngayon mga kabutinding, check natin talaga kung totoo ang filament nga ang sira nitong electric kettle na ito. Talaga mga kabutinding natin. Ito mga kabutinding, itong electric kettle na to, pag itong indicator ng light indicator niya umilaw, ibig sabihin sira nga ang kanyang filament. Pag umilaw yan, sira nga. O umilaw nga mga kabutinding. Totoo nga sabi niya, totoo nga. Sira nga ang kanyang filament. Ngayon mga kabutinding, bubuksan natin. Titingnan natin kung totoo nga bang ila-light tester natin mga kabutinding. Tanggalin natin ang ilaw muna. Okay mga kabutinding. Di bale, ito ang kanyang filament. Ito mismo. Pag hindi umilaw ang ating light tester, ibig sabihin, sira na ang kanyang filament. Oo nga mga kabutinding, hindi na umilaw. Ibig sabihin mga kabutinding, sira na ang kanyang filament. Kaya sa mga kabutinding, walang nabibiling ganitong filament. Kasi ito mismong filament niya, nakadikit na talaga mismo sa kanyang kettle. Ibig sabihin, buong ganito rin ang bibilin mo. Kaya kaso, bibili ka na naman ng bago. Oh, hell no! Ibig sabihin, wala na siyang hindi na siya pwedeng umandar, wala na siyang pakinabang. Pero, dahil maganda naman po ang kanyang electric kettle, meron po ako naisip, pwede po natin siyang gawing takore. Nice. Ang gagawin lang natin mga kabutinding ay tatanggalin lang natin ang mga laman na to para maging siyang takore, para magkaroon siya ng pakinabang, di ba mga kabutinding? Imbes na itapon natin siya, mapapakinabangan pa rin natin siya mga kabutinding kasi gagawin natin siyang takore. Nice. Ngayon mga kabutinding, gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano ba talaga ang laro ng isang electric kettle. Gagawa tayo ng diagram para maintindihan nyo ng maayos ang sinasabi ko. Unahin po natin dito sa kanyang base ng electric kettle. Titingnan natin kung iilaw siya. Ayun, umilaw mga kabutinding. Dito natin lagay para makita nyo. Ayan. Yan ang line 1. Umiilaw ang line 1. Ililipat natin sa line 2. Ayan, umilaw din ang line 2. No? Umilaw din siya. Ayan, umilaw siya ng mga kabutinding. Ibig sabihin buo ang kanyang base. Siyempre buo siya mga kabutinding kasi umilaw siya. Ngayon papakita ko lang sa inyo ang diagram niya mga kabutinding. Ito ang pinaka AC cord natin. Line 1, line 2. Ito line 1, ito line 2. Papasok siya dito. Ayun. Di bali, ito magiging line 1 natin. Itong isang bilog. Tapos itong gitnang ito mga kabutinding, ito yung line 2 natin. Okay? Ngayon, ipapatong natin to dito. Di ba? Pinapatong na ganyan mga kabutinding, no? Ibig sabihin para pumasok yung line 1 at saka line 2 dito. Ayan. Dito natin papakita sa inyo ang continuation ng ating pagpasok ng kuryente. Titingnan natin dito. Ayan. Tingnan nyo mga kabutinding, umilaw. Etong line 1. Tapos ito naman ang line 2. Nakita nyo mga kabutinding? Pumasok siya rito. Ngayon, gagawa na naman natin ng uli ng diagram mga kabutinding. Umilaw ang ating switch, di ba? Ang linya niya umilaw. Ngayon ito uli yung line 1 natin. Ito, i-overlap uli natin, overlap, ibig sabihin hindi siya konektado. Ayan. Ayan uli ang ating line 2. I-overlap uli natin. Line 1, line 2. Etong line 1, ito pa rin ang line 2, di ba mga kabutinding? Ngayon mga kabutinding, maglalagay naman tayo ng itong kanyang filament. Di bali itong pinaka filament niya.
Ito naman dito naman ang kanyang ilaw. Maglalagay tayo ng ilaw. Dito na lang natin lalagay yung ilaw. Ang ilaw merong dalawang linya. Ang filament meron din dalawang linya mga kabutingting. Ngayon mga kabutingting, itong line 1 kukunin natin. Ididiretso natin sa ilaw at ididiretso natin sa isang filament. Konektado lahat yan. Sa line 1, konektado agad ang isang linya ng ilaw at ang isang linya ng filament. Di ba mga kabutingting? Ito yan mga kabutingting. Oh. Ayan. Itong blue tsaka to. Ito yung line 1, papasok siya rito, papasok siya to. Ito yung ilaw mga kabutingting. Kukunin natin yung blue. Tapos itong sa filament. Ito na, nakuha natin. Nakuha natin ang line 1. Ngayon kukunin natin ang line 2. Kukunin natin ang line 2. Yung line 2 mga kabutingting, dumaan siya ng switch. Ibalik contact mo siya mga kabutingting. Yan. Itong line 2 mga kabutingting, papasok sa isang contact point. Ayun. Pasok siya. Ngayon, itong contact point na to, ito yung pinaka-switch niya. Itong switch na to, pag nag-contact na dito, papasok na siya sa filament. Ayun. Ngayon, papasok din siya sa ilaw. Ayan. Kung mamasdan yung mga kabutingting, bakit umilaw siya, pero bakit itong filament bakit hindi umaandar? Kasi ibig sabihin niya mga kabutingting, ganito lang yan. Ang line 1, diretso agad sa isang linya ng filament at isang linya ng ilaw, isang linya ng ilaw at isang linya ng filament. Nasa line 1 agad yan, konektado, wala na na. Ngayon sa line 2, dumikit siya rito sa filament. Dumikit siya. Ibig sabihin, ganun lang yan mga kabutingting. Ididiretso lang natin to, no? Ididiretso lang natin ang ibig sabihin yan. Ayan ang line 2 natin. Line 2. Ayan. Pag dumikit yan, didiretso agad yan sa filament mga kabutingting. Diba? Filament agad yan. Ito yung ilaw. Ito yung ilaw natin. Didiretso rin dito yan. Yan ang line 2 natin. Ito yung line 1, diba? Ibig sabihin, yung line 2 na, yung ilaw natin, sa ilaw tayo, kaya umanda ng ilaw, line 1, line 1, line 1, line 1, sa ilaw, line 2, line 2, line 2, line 2, switch, pumunta sa switch, pumunta doon, ayun doon, pumunta doon, umikot lang, di ba po, tingnan nyo, pansinin nyo, line 1, line 1, line 1, line 1, dahil konektado ang ilaw, papasok siya rito, papasok, dahil mag-on to, papasok, lalabas ulit sa line 2. Ngayon ang filament, pansinin nyo, line 1, pumunta sa line 1 ng filament. Ngayon ang mga kabutingting, dahil putol to, dahil putol yan, ang ibig sabihin, hindi siya lumabas sa line 2. Tingnan nyo mga kabutingting, line 1, pumunta sa filament. Dahil putol siya, hindi siya nakalabas dito para makapunta ulit dito sa line 2. Yung ilaw, pumunta siya rito, dahil buo ang ating ilaw, nakabalik siya sa line 2, di ba mga kabutingting? Ganyan na nangyari, kaya umiilaw siya pero hindi umiinit ang filament, ang kettle. Ibig sabihin, putol ang ating filament, kaya hindi siya nakabalik sa line 2, di ba mga kabutingting? Yan ang pinakatrabaho ng isang electric kettle. Yan po ang diagram ng electric kettle. Kasi kailangan pag lumabas sa line 1 ang line 1, pumasok sa isang pyesa, pumasok sa ilaw, kailangan pagbuo ang ilaw, dapat lalabas siya. Pag lumabas siya, lalabas siya sa line 2. Kapag may pumasok, dapat may lalabas. Pag pumasok siya at hindi siya nakalabas, kamukha nito, dahil hindi siya nakalabas, dahil putol siya, hindi nga andar kasi putol siya. Kasi hindi siya nakabalik sa line 2. Oh, nakuha niyo ba mga kabutingting ang sinasabi ko? Yan ang diagram ng ating electric kettle. Ngayon mga kabutingting,
Dahil sira na nga to, wala na nga pyesa, gagawin natin siyang takure. Dahil maganda naman ang itsura niya, at saka hindi naman plastic ang kanyang electric kettle. Lata din. Walang masusunog. Kahit lagay natin sa stove, pwede natin siyang gawing takure. Kaya yun ang gagawin lang natin mga kabudingding ay tatanggalin lang natin ang mga pyesa niya. Itong switch na to mga kabudingding, huwag nyong itatapon kasi umaandar yan. Pwede natin gamitin yan sa mga susunod na project natin na may mga sirang ganito, sira ang switch nya. Umaandar ang filament pero switch naman ang sira. Ibig sabihin pwede natin itong itabi para sa darating na araw na may nasirang ganito sa inyo na switch naman nasira, meron kayong pampiyesa. Ayan, tanggal na natin mga kabutingting. Ayan. Diba ano yung mangyari niya mga kabutingting? Tatanggalin lang natin itong filament na to para maganda yung lapat niya sa stove. Gagrinder natin. Okay mga kabutingting, ito yung grinder natin. Gumamit tayo cutting disc. Tatanggalin lang natin itong filament nya. Much later. Okay mga kabutingting, ayan. Natanggal na natin ang kanyang filament. Ayun, pwede na natin siyang gamitin. Ayan mga kabutingting. Di ba? Naging ano siya? Naging takure. Okay mga kabutingting. Salamat po sa panonood po ninyo. Sana po kung magbago lang po kayo dito sa YouTube channel po natin, paki-subscribe po, paki-like, at paki-share na rin po. At paki-click na rin po yung notification bell para updated po tayo sa lahat-lahat po ng mga bagong video po natin. Okay mga kabutinding? Ang diagram po ng electric kettle. Okay mga kabutinding? God bless po sa ating lahat.